Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Ramon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Sa buhay ay kailangan nating maging matapang. Lahat ay susuungin maprotektahan lamang ang mga taong malalapit sa atin maging ang ating sarili. Ngunit paano kung hindi simpleng tao lamang ang siyang makakalaban natin? Paano kung isa palang mabangis na nilalang ang siyang makakaharap natin? Paano kung ang kakaharapin natin ay isa pala sa mga mahal sa buhay ng tinuring nating kaibigan? Isa sa alang-alang mo ba ang pagkakaibigan ninyo para lamang sa katahimikan at kapayapaan ng nakararami? O mas pipiliin mo pa rin ang iyong kaibigan? Mapagpalang araw sa iyo, Sir Ray at Sir Proy. Ganun na rin sa mga masugid ninyong tagapakinig dito sa inyong mumunting channel na Kwentong Kalakbay. Tawagin nyo na lamang po ko sa pangalang Ramon Acero. Ipinanganak at tumanda dito sa probinsya kung saan mangga ang ibinibida, ang probinsya ng Guimaras. 68 anyos na ako ngayong kasalukuyan. Nasa mabuti ng kalagayan sa tulong ng aking mga anak na ngayon ay nakakaahon na rin sa buhay. Tulad ng iba, ay nakasanayan ko na ring makinig sa inyong mga kwentong karanasan na ipinapadala ng inyong mga tagapakinig. Nahimok rin akong ibahagi ang aking sariling karanasan noong ako'y nasa kabataan ko pa lamang. Hindi ito basta kwentong barbero lamang. Bagkus, isa ako sa buhay na nagpapatunay na hindi lamang isang katang-isip ang nilalang na aswang. Totoo ito at alam kong hanggang ngayon ay narito pa rin sila at ikinukubli lamang ang kani-kanilang mga sarili at naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling makapangbiktima. Sa pagkakatanda ko, kabaryo at kalakbay, ay nasa 20 taon pa lamang ako noon. Taong 1967 noong ipinamana sa akin ng aking butihing ama ang isang latigong minsan na rin niyang ginagamit upang ipanugis sa mga aswang. Noong mga panahong yon ay wala pang kuryente sa aming pamayanan at malayo ang agwat ng mga bahay namin sa bawat isa. Si ama na rin noon ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay simula nang ipinanganak ako ni ina. Lumaki rin ako na todo kayod upang may ipanglaman sa aming sikmura. Bale, isang magaling na manggagamot rin kasi ang aking ama noon at kilala siya sa aming bayan. Bata pa lang ako ay hindi na bago sa aking pandinig ang mga haka-haka tungkol sa mga aswang. Halos nakalakhan ko na rin ang mga nakakatakot na karanasan lalo kapag may ipinapagamot kay tatay na kagagawan ng kulam at barang. Hindi ko na rin kasi nakagisnan ang aking ina noon. Sinabi ni tatay na pagkatapos daw ako nitong ipinanganak ay binawian na rin ito ng buhay. Gawa ng naubusan daw ito ng dugo. Hanggang sa magbinata na ako ay naging banat na ang aking buto sa lahat ng klase ng gawain. Hindi naman kasi ako pinalaki ni ama na tatamad-tamad sa buhay. Sinanay niya akong kumayod dahil ika pa niya. Sa huli daw kapag nawala siya ay wala na akong ibang maaasahan, lalo na at ako na lang ang mag-isa sa buhay. Nang magbinata na ako, ay doon na rin ako paunti-unting tinuruan ni ama ng mga karunungan niya sa panggagamot. Lagi ako nitong sinasama sa tuwing may dinadayo siyang magpapagamot sa kanya. Kahit takot sa bagay na kanyang ginawa, ay pikit mata naman akong sumasama sa kanya. Naroong nakakainkwentro kami ng mga mambabarang, babaylan, mangkukulam at ang mas nakakatakot ay iyong tuwing ginagabi kami
sa pag-uwi. Lagi kasi kami noong tinatambangan ng mga aswang sa daan. Ngunit hindi naman ako nagpapatinag, lalo na ang aking ama noon. Malaki kasi ang tiwala niya sa kanyang sarili. May kakayahan siyang labanan ang mga aswang nang hindi man lang siya nagagalusan at napapagod. Hanggang sa tuluyan na nga niyang ipinasa sa akin ang isang napakalaking obligasyon, ang kanyang pagiging manggagamot. Noong una ay aayaw-ayaw pa ako dahil sa aaminin ko ay medyo may karuwagan tayo. Pero hindi pala ganun kadaling hindian ang bagay na yon. Lalo noong isang gabi ng mga panahong yon ay pinasok kami ng isang grupo sa aming mumunting kubo ni ama. Akala ko nung una ay mga simpleng akyat bahay lang ang mga yon, pero nagkamali ako. Isa pala silang grupo ng mga aswang na nalagasan ng grupo dahil sa kagagawan ng aking ama. Binalak nilang gumante. Sa takot ko nun kalakbay ay nagtago naman ako sa likod ng aming bahay. Hindi ko man lang iniisip kung kakayanin ba ni amang mag-isang kaharapin ang nasa 7 kalalakihan dahil mas pinairal ko ang takot sa aking sarili. Maya-maya pa nga ay nakakarinig na ako ng mga pag-aangilan at sigaw ni ama sa loob ng kubo. Gusto ko mang tulungan ito ay hindi kayang sabayan ng katawan ko ang sigaw ng aking isip. Nangangatog na ang tuhod ko ng sandaling yon. Pagkalipas ng ilan pang mga sandali ay nakita ko mismo ng 2 mata ko kung papaano isa-isang tumalon palabas mula sa kubo ang mga naglalakihang mga baboy ramo. Hindi naman muna ako lumabas mula sa aking pinagkukublian sa takot na makita ako ng mga aswang na yon. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago napagpasyahang tunguhin ang aming kubo ni ama. Napaiyak na lamang ako noong tahimik na ang bahay at muli akong pumasok sa loob nito. Wasak na ang kabilang dingding namin at nagkandagulo-gulo na rin ang aming kagamitan. Nakita ko si ama na naghihingalo na at wasak na rin ang kanyang sikmura. Agad ko naman siyang nilapitan at inalo ang kanyang ulo na nooy may mga bahid na rin ng dugo. Ramon, anak, ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo ang aking nasimulan. Hindi pwedeng manaig ang kasamaan at tuluyan ng malipol ang ating bayan. Patawad ngunit hindi na kita masasamahan pang muli dahil ramdam kong hanggang dito na lang ang pinahiram na buhay sa akin. Sana ay huwag mong hayaang masira ang tiwala ng mga tao sa atin. Gawin mo ang nararapat. Kunin mo ang latigong ito. Ingatan mo itong mabuti at gamitin sa tama. Karugtong na ito ng buhay ko. Napapaloob diyan ang isang mutya na siyang makakagapi sa mga nilalang na handang manalasa sa ating bayan. Ipangako mo, Ramon. Opo, ama. Pangako, ipaghihiganti kita. Mananagot ang kung sino mang may kagagawa nito sa'yo. Patawad kung wala man lang akong nagawa para tulungan ka. Patawad kung naduwag ako. Patawad, ama. Mahal na mahal po kita. Pagkatapos kong sabihin ang katagang yon, ay siya namang pagngiti sa akin ng aking ama. Kasabay noon ang pagbulwak ng napakaraming dugo sa kanyang bunganga at tuluyan niya nangang ipinikit ang kanyang mga mata. Senyales na wala na itong buhay. Umiyak naman ako ng umiyak noon habang yakap-yakap ang bangkay ng aking ama. Sinisi ko rin ang aking sarili dahil sa nangyari dito. Kung sana ay hindi ako naduwag nun. Sana ay meron pa akong tatay. Kung sana lang ay tinapangan ko ang aking loob.
di sana baka nailigtas ko pa ang aking ama. Matapos ang ilang minutong pag-iyak at pag-alala sa mga naging masayang karanasan namin ni ama, ay nahimasmasan na rin ako. Iniisip ko noon kung papaano ko susuungin ang bukas ng mag-isa. Nasanay na kasi ako noon na laging may nakakapitan ng lakas tuwing ako'y nanghihina. May hinihingian ng payo tuwing ako'y may nais malaman. Pero sa sandaling yon, ay para naman akong napilayan ng isang paa. Kahit nakaramdam ako ng gutom noon, ay hindi ko na ininda pa dahil wala rin naman akong ganang kumain. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang may tumapik sa aking balikat ng marahan. Ramon, ano ka ba? Tumayo ka dyan at kumain. Hindi ka makakapag-isip niyan kung patuloy ka lang magpapadaig sa sisi at lungkot ng iyong nararamdaman. Dahil sa narinig ko mula kay Limuel, ay tila nabuhayan ako ng loob. Kilala kasi si Limuel sa aming bayan bilang isang palangiti at palabirong binata. Hindi ko inaasahan ang sinabi niyang yon sa akin. Nang tingnan ko ito, ay seryoso ang mukha nitong nakatingin rin sa akin. May bitbit din itong isang supot na kung hindi ako nagkakamali, ay may lamang pagkain. Isa rin si Limuel sa mga naging kaibigan ko roon sa amin noon at palagi rin itong nasa bahay. Minsan pa nga ay sumasama rin ito sa amin ni ama tuwing kami ay may lalakarin upang gamutin. Nang tuluyan na akong naimasmasan, ay agad kong ang iniabot mula kay Limuel ang pagkaing dala nito. Inubos ko yon dahil sa isipang makapag-isip ako ng tama at hindi lamang puro pagsisisi at pagkawala ni ama ang siyang aking iniisip. Pagkatapos kong kumain ay tinulungan rin niya akong magkalkal ng lupa sa likod ng aming kubo upang doon ilibing ang namayapa kong ama. Hating gabi na rin ang mga panahong yon at bilog ang buwan kaya hindi kami nahirapan pang magkalkal ng lupa. Nang masiguradong may kalaliman na ang ginawa naming paglilibingan, ay muli kong niyakap ang katawan ni ama na noon ay malamig na. Saka ko pa lamang ito inilagay sa butas at dito tinabunan ng lupa. Pagkatapos nun ay dinasalan ko muna ang kanyang libingan. Mula sa aming bakod na gawa sa kawayan, ay pumutol ako doon ng 3 tigi-isang dipang baging ng makabuhay. Naisip ko kasing itanim yon sa libingan ni ama. Sa bayan kasi namin nun ay marami pang mga alan na aswang na naghihintay lamang na may mamatay sa kanila ito bibiktimahin. Alam kong naamoy nila ang bangkay ng aking ama. Kaya naman nilibingan ko ito ng makabuhay. Isa kasi noon sa pantaboy sa mga aswang na itinuro sa akin ni ama ay ang makabuhay. Takot rin silang mahawakan man lang ito dahil mag-iiwan yon ng pinsala sa parte ng kanilang katawan na malalapatan nito. Maya-maya pa ay nagsimula ng umalulong ang nag-iisa naming aso sa bahay. Habang tinutulungan ako ni Limuel na magligpit ng mga sira naming kagamitan, ay dito nanindig ang aking balahibo. Hindi lang kasi normal na alulong iyon dahil para talagang tinatakot ang aso namin. Nagkatitigan nga kami ni Limuel at parehas kaming may naiisip. Tahimik kaming nagsenyasa na magmatyag sa paligid. Pinatay namin ang gasera na siyang ginagawa naming pang-ilaw sa bahay at mula sa silid namin ni ama ay may siwang doon na makikita namin kung ano ang kaganapan sa labas ng kubo. Pagkakita ko pa lang sa labas ay hindi ko na nga napigilang mapamura dahil sa dami ng mga aswang na alan ang naroon. Lintik naman oh. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala iba ang pakiramdam ko kanina.
Wala na talaga siyang pinipili. Mapabuhay man o patay, lahat binibiktima nila. Akala nila siguro makakalapit sila sa bangkay ni Ama. Wes, dyan sila nagkakamali. Naku, mas mainam na huwag na muna tayong lumabas, Ramon. Mabuti na rin na dito na muna tayo sa loob. Nang sa ganun ay kahit papano, hindi nila tayo makikita. Mga alan lang iyan. Patay lang ang kinakain ng mga yan. At kung totoong takot sila sa buhay, ay hindi nila matatangay ang bangkay ng iyong ama. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Lemuel. Totoo naman kasing mga patay lamang ang mga binibiktima ng mga aswang na alan. Wala pang naikikwento sa akin noon si Ama na nakapambiktima na ito ng mga buhay na tao. Tanging mga patay na hayop o tao lamang ang siyang ginagawa nilang panglaman sa kanilang mga sikmura. Sa pagkakataong iyon, ay tahimik pa rin kaming nakamasid mula sa siwang ng aming dingding. Pinagmamasdan namin ang grupo ng mga alan na naroon na sa tansya ko ay hindi bababa sa 10 ang bilang. Napaka-alinsangan rin noon ang paligid kahit na may kalakasan ang ihip ng hangin. Senyales na may mga aswang sa paligid. Napakabaho rin noon ng amoy ng hangin. Iyon bang parang sa nabubulok na karne? Likas na rin kasi sa mga alan ang napakabahong pangangatawan dahil sa mga kinakain nilang mga patay na laman ng tao o kaya mga hayop. Nang masigurado naming hindi nga makalapit ang mga alan sa pinaglibingan namin ni Lemuel sa bangkay ni Ama, ay inayos na rin namin ang papag kung saan kami pansamantalang hihiga. Nakaramdam na rin kasi ako ng antok ng mga sandaling yon. Ngunit bago ko pa man ipikit ang aking mga mata, ay para bang may nakalimutan akong bagay na nagpapagulo noon sa aking isipan. Hanggang sa naalala kong may iniabot pala sa akin noon ang aking ama na isang latigo. Doon na ako tumayo mula sa aming kinahihigaan ni Lemuel. Nang masiguradong tulog na ito, ay marahan naman akong tumayo at hindi na siya inabala pa. Lumabas ako mula sa silid at saka binalikan kung saan huling nawalan ng hininga si Ama. Doon kasi nito noon inabot sa akin ang isang latigong gawa sa baging ng makabuhay. Mahigit sa 1 dipa ang haba noon. At sa may palapuluhan nito ay may nakabukol doon na sinasabi niyang mutya daw iyon ang makabuhay. Bilog iyon na kasin laki ng hinlalaki. Sabi pa sa akin ni Ama, noong nabubuhay pa siya ay magkakabisa lang ang mutya nun kapag siya na mismo ang tuluyang nagpasa ng latigo sa akin. Dinampot ko naman yon mula sa sahig na gawa sa kawayan at pinakiramdamang mabuti kung may kakaiba ba doon. Nang mapagtantong parang normal lang naman na latigong yon, ay saka ko pa lamang iyon binitbit at bumalik sa aking kinahihigaan sa tabi ni Lemuel. Umaga nang magising ako, uunat-unat akong bumangon sa aking kinahihigaan at binalingan ng paningin si Lemuel, ngunit wala na ito roon. Sa pagtataka ko ay agad naman akong lumabas sa kwarto at naabutan ko itong nagtitimpla ng kape sa kusina. Napansin ko rin noon na wala na ang mga kalat sa loob ng kubo. Halika na dito, Ramon. Tamang-tama ang gising mo, kakatimpla ko lang ng kape. Nakapaglaga na rin ako ng saging. Halika dito para sabay na tayo. Dumiretso muna ako sa banggirahan at nagmumug doon. Pagkatapos nun ay naupo na ako sa harap niya sa papag na gawa rin sa kawayan. Doon ay tinanong ko ito kung siya ba ang nagligpit ng kalat sa kubo at sinabi naman niyang siya nga iyon. Anong plano mo ngayon? May mga bala ka bang gawin gayong wala na si Mang Benjo? Nakapagpasya na ako. Tulad ng ipinangako ko kay Ama, ay ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan. Ako ang papalit sa kanyang obligasyon bilang isang manggagamot at tagatugis ng mga aswang. Hindi ko hayaang matatapos lamang sa pagkawala ni Ama ang lahat.
Pagbabayarin ko ang sino mang may gawa sa pagkawala niya. Napakabuti ni Ama para lang sapitin ang ganoong kalunos-lunos na pangyayari. Lubos din ako nagpapasalamat sa iyo, Limuel. Marahil kung hindi ka dumating kagabi, ay baka hindi ko na alam ang gagawin ko. Walang anuman iyon, Ramon. Napakabuti niyo rin mag-ama sa akin. Hindi niyo ako itinuring na iba sa inyo. Kaya hanggat may maitutulong ako, tutulong ako sa iyo. Napatulo na lamang ang luha ko sa sinabing yon ni Limuel. Akala ko ng gabing nawala ang aking ama ay mawawalan na rin ako ng kakampi sa buhay. Ngunit talagang napakabuti pa rin ang tadhana. Dahil may mawala man ay meron pa rin siyang iiwang sayo. Pagkatapos naming magkape ay nagpaalam naman ito sa akin na uuwi daw muna siya sa kanila. Babalikan na lamang daw niya ako kinahapunan dahil kailangan pa niyang magtrabaho para sa kanyang mga magulang. Tulad ko kasi ay nag-iisang anak rin itong si Limuel. Ngunit parehas na may kapansanan ang kanyang mga magulang. Kaya todo kayod ito upang itaguyod ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Nang tuluyan ng makaalis si Limuel, ay napagpasyahan kong puntahan ang likod ng bahay kung saan ko inilibing si ama. Pagkarating ko doon, ay muli naman akong nagdasal at hiningi ang kanyang gabay upang hindi ako magkamali ng landas na tatahakin. Dinagdagan ko rin ang pagtanim ng mga makabuhay roon nang sa ganon ay maprotektahan ang bangkay niya na hindi ko nagawa noong siya ay nabubuhay pa. Pinilit ko rin ang sariling wag maiyak ng mga panahong yon dahil alam kong hindi ito matutuwa kapag nakikita niya akong nasasaktan. Kahit naman kasi mahirap lang kami sa buhay noon, ay ni minsan hindi ako nakatikim sa kanya na madapuan ng kamay. Paglipas ng mga araw ay patuloy pa ring bumabalik sa bahay ang mga alan. Nilalabas ko na rin ang mga ito tuwing gabi dahil parang may nag-uudyok sa akin na harapin sila. Ngunit tuwing nasa labas naman ako, ay isa-isa rin silang umaalis. Iyon bang parang may kinakatakutan? Magkaganon pa man ay hindi pa rin ako naging komportable sa mga ikinikilos nila. Alam ko kasing hindi lang sila ang aswang na gumagala at nananalasa sa aming bayan. May pangilan-ngilan pa ring napapabalitang nabibiktima umano ng ilan pang uri ng mga aswang. Naroong may mga buntis na natatagpuan lamang kinaumagahan na wala ng buhay. Maging ang bata sa sinapupunan nito ay nawawala na rin na halatang binubutas umano ng hindi matukoy na bagay. Merong ding natatagpuang bangkay sa mga matalahib na daan na nagkandagutay-gutay na ang mga katawan. Lahat ng iyon ay sa pagkakaalam ko, aswang ang may kagagawan. Isang araw noon kalakbay, nagulat na lamang ako dahil sa may bago sa aming panauhin na dumalaw sa akin sa kubo. Mag-aalas 9 na yon ng umaga. Nagsisibak naman ako noon ng kahoy upang sana ay imbakin dahil nalalapit na noon ang tag-ulan. Magandang araw sa iyo, bata. Ikaw ba ang anak ng magaling na albularyo na si Benjo? Juan, oo. Siya nga po pala. Bakit niyo po kilala ang aking ama at anong kailangan mo? Wala naman akong nakuhang sagot dito. Nginisian lamang ako nito. Nanindig pa ang aking mga balahibo ng mga panahong yon. Dahil noong ngumiti ito, ay naninilaw ang ngipin nun. Napansin ko rin ang tilamsik ng mga dugo sa kanyang mga braso. Ewan ko lang, pero hindi ako komportable sa kanya. Ang kabuang itsura kasi nito ay maihahambing mo sa isang baliw. Gutay-gutay ang nilulumang suot na damit nito. Sabog ang buhok at nangingitim na ang mga kuko. Idagdag pa, ang mga malalalim nitong mga mata na animoy hindi na natutulog.
Dahil nga sa wala naman akong nakuhang sagot dito, ay ibinaling ko na lamang ang aking atensyon sa aking ginagawa. Maya-maya pa, nang muli ko itong balingan, ng aking paningin ay nagtataka ako dito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa aming kubo. Pilit ko mang binabaliwala ang kakatwang kinikilos nito. Ay tila ba may bumabagabag sa aking kaisipan na may mali sa kanya. Muli ko itong tinanong at tulad ng nauna ay hindi pa rin ako nito sinasagot. Patawa-tawa lamang ito at maya-maya pa ay masakit na tingin ang ipinupukol nito sa akin. Dahil naman sa isiping ito, ay isang sintu-sinto ay hindi ko na lamang ito binigyan ng pansin. Habang nagpapahid ng pawis ay bumalik ako sa loob ng kubo. Pagkatapak ko pa lang sa unang baitang ng hagdan, ay para bang inaapoy na ang aking katawan. Sobrang init nun ang aking naramdaman at tila inahatak ako ng kung anong pwersa upang pumasok sa loob. Nang tuluyan na akong makapasok ay dumiretso naman ako sa silid kung saan ako natutulog. Di ko namamalayan ang pagpasok ko ron dahil tila may sariling isip ang aking mga paa at katawan at doon ako nito dinala. Doon ay nakita ko ang ipinamana sa akin ni Ama na latigo ng makabuhay. Sinabit ko kasi ito sa dingding kung saan ang aking uluhan kapag ako'y natutulog. Wala sa sariling nilapitan ko yon. Pagkakuha ko pa lang ay agad ko itong nabitawan dahil sa nakakapasong init nito. Nang tingnan ko ang aking kamay ay wala namang bakas akong nakuha mula sa pagkapasok at sa ikalawang pagkakataon ay muli ko nga itong hinawakan. Napamura na lamang ako nang mapansin ang bote ng langis sa gilid ng aking higaan. Kumukulo ito at yun bang parang mabubuwal na ang takip nito dahil sa labis na pagtulog. Doon naman ako napamura ng wala sa oras. Lintik naman talaga oh. Kahit tarikang araw, nagsisilabasan na sila. Kaya pala parang may kakaiba sa matandang iyon. Teka nga lang at hintayin mo ako dyan. Lintik ka. Dali-dali naman akong lumabas mula sa kubo. Agad akong bumalik sa pwesto kung saan doon ko iniwan ang matanda. Pagkarating ko doon ay wala na akong nakita pa. Bagkus ay may mga yapak na papunta sa matarik na kagubatan sa kaliwang bahagi ng aming bakuran. Sinundan ko pa ito, ngunit hindi ko na talaga naabutan pa. Namalayan ko na lamang na nasa loob na ako ng kagubatan. Halos mapatakip pa ako ng aking ilong dahil sa napakabahong amoy na naroon. Akala ko nung una ay may mga patay na hayop lang na nabubulok, ngunit pagbaling ko sa may talahiban ay halos masuka ko. May iilang bungo roon na halos inuud na at yung iba ay naaagnas pa. Wala naman sa sariling napatakbo ko palabas mula sa gubat na yon. Halos maubusan ako ng hangin sa katawan dahil sa matagalang pagpigil ko sa paghinga. Agad naman akong bumalik sa kubo na malalim ang kaisipan. Nagdududa ako sa matandang nakausap ko nun. Hindi malabong siya ang may kagagawan ng ganoong patayan. Sa isiping iyon ay parang may nabuhay sa aking katauhan. Parang nagsitaasan ang aking mga buhok sa katawan sa di malamang kadaylanan. Nagulat pa ako nang biglang nagbukas ang dahon ng pinto. Napabuga na lamang ako ng hangin ng mapagtantong si Limuel lang pala ang dumating. Oh, anong mukha yan? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ako lang to oh, si Limuel. Loko-loko ka talaga. Ginulat mo ako. Ni hindi ka man lang kumatok o kahit tawagin man lang ang pangalan ko. At saka alam mo bang hindi lang multo ang nakita ko? Higit pa doon.
Agad kong ang naikwento sa kanya ang tungkol sa matandang bigla na lamang sumulpot nun sa kubo. Napamura naman siya dahil sa nalaman. Maging siya ay nagtaka dahil kahit tirik ang araw ay nagpapakita sila. Sinabi rin niyang hihingi siya ng tulong sa mga kababayan namin upang tunguhin ang sinasabi kong mga patay na tao noon sa talahiban. Doon rin nabuo ang aking pagnanais na mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni ama na kagagawan rin ng mga hayok na aswang. Iniisip ko noon na kung magkakaisa kami sa aming bayan ay mabibigyan ng hustisya lahat ng patayang nagaganap. Alam kong hindi normal na tao lamang ang kakalabanin namin pero naniniwala akong kapag nagtulong-tulong kami ay mabilis naming makukuha ang hustisyang ninanais namin. Lalo iyong mga nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa gawa ng aswang. Nang hapon ng araw na yon ay maraming ang mga kababayan namin ang pumunta sa kubo. Ang ilan sa kanila ay mga kamag-anak mismo ng mga nawalang pamilya. Merong nagngingit-ngit dahil sa galit. Sa mga salaring aswang, halos lahat sa kanila ay iisa lang ang hangarin. Ang masupil ang kasamaan ng mga aswang na nooy gumagambala sa aming bayan. Ngunit suwestyon ng iilan na dapat may isang mamumuno sa amin. At dahil kilala ang ama ko doon sa amin ay ako ang kanilang napili na siyang mamuno sa kanila. Nung una ay aayaw-ayaw pa ako dahil iniisip ko ng mga panahong yon kung gaano kalaking responsibilidad ang inaatang sa akin. Wala na nga akong nagawa pa noong sinabi nilang hindi naman nila ako pababayaan. Handa raw silang magbuwis ng kanilang buhay para lamang maprotektahan ang aming nasasakupan sa pamumuno ko. Umayag ka na, Ramon. Tanging ikaw lamang ang karapat-dapat sa posisyon dahil hindi naman lingid sa ating lahat na isang magiting na manggagamot ang iyong ama. Hindi ba't gusto mo rin na mabigyan siya ng hustisya? Ito na ang pagkakataon na hinihintay mo. Tulong-tulong tayo upang maging madali ang hangarin ng bawat isa. Isa para sa lahat. Lahat para sa iisang hangarin. Ang magapi ang mga aswang na siyang salot sa ating bayan. Wala na nga akong nagawa pa. Noong lahat sila ay ako ang itinuturong mamuno sa aming bayan. Sa kadahilan ng ayaw ko namang mapaya ang aking ama, ay tinanggap ko ang tungkuling iyon. Bilang tanda ng pagpayag, ay itinaas ko ang latigong makabuhay. Sige, tinatanggap ko na ang tungkulin na gusto niyong iatang sa akin. Pamumunuan ko kayo at gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang magapi ang mga aswang na iyan. Ngunit hindi ko ito magagawang mag-isa. Kaya hinihingi ko ang inyong tulong. Lalaban tayo para sa ating katahimikan. Lalaban tayo para sa ating kaligtasan. At lalaban din tayo para sa mga mahal natin sa buhay na nawala dahil sa kagagawan ng mga mapaminsalang alagad ng dilim na aswang. Lalaban tayo! Buo na ang aking loob ng mga panahong yon. Kasabay ng binitawan kong kataga ay ipinikit ko ang aking mata. Humingi naman ako ng gabay sa Panginoon, ganun rin sa aking namayapang ama. Pagkatapos kong manalangin ay tinungo namin kung saan naroon ang mga nabubulok na bangkay. Pinagtulungan naming ilibing yon sa kataimtim na inalalayan ng dasal. Katulad ng ginawa ko sa pinaglibingan ko sa aking ama, ay hinimok ko ang aking mga kasama at tulong-tulong kaming tinaniman ng mga makabuhay. Agad naman akong bumalik sa kubo pagkatapos nun. Mula sa munting baul ni ama ay kinuha ko ang isang libretang itim na siyang naglalaman ng mga dasal na kanyang ginagamit noon sa panggagamot. Nakapaloob rin doon ang mga orasyon kanyang ginagamit tuwing may mga nakakaengkwentro siyang mga aswang. Pinag-aralan ko yon at kinabisa. Nalaman ko rin mula sa libretang yon na ang anumang klaseng mutya na mula sa kalikasan ay hindi na kailangan pang dasalan.
kusang gumagana ang taglay nitong kakayahan. Tuwing ang may-ari nito ay nalalagay sa panganib o nasa nalalapit sa kapamakan. Umiinit umano yon nang nakakapasok. Doon ay may nakita rin akong langis na mula sa niyog at sinukuan na inorasyonan noon ni Ama. Ibinuhos ko yon sa isang tabo at doon ibinabad ang latigo ng makabuhay. Pumitas rin ako ng ilang pirasong bunga ng kalamansi mula doon sa aming bakuran at ipinaga dito. Mainam din kasi ang kalamansi na pangontra sa mga aswang. Pagkatapos nun ay binudburan ko yon ng tawas ng sa ganon ay kung sino mang aswang na malatayan ng latigo ay makakaramdam ng tripling kirot. Bago naman magtakip silim ay muling bumalik ang mga kasamahan ko sa bahay. Sinigurado muna nilang nasa maayos na kalagayan ang kanilang mga asawa at mga anak. Maging ang kanilang bahay ay pinalilibutan rin nila ng mga baging ng makabuhay. Sa ganoong paraan, makakasigurado kami na ligtas ang bawat isa sa mga naiwan sa kani-kanilang mga bahay. Inaayos namin ang aming mga kagamitan. Balak kasi naming magpatrolya simula sa gabing yon. Hindi na kami papayag na may isa na taga samin ang mabiktima pa ng aswang. Ngunit hindi pala ganoon kadali ang lahat. May mga aswang talaga na mabilis magmanipula ng mga normal na tao. Nagbabagong anyo sila at ginagaya ang itsura ng mga padre de pamilya ng mga naiwan sa bahay ng mga biktima. Ginamit nila ang mga sandaling walang magtatanggol sa mga kababaihan at kabataan sa mga bahay-bahay upang gawin panglaman sa kanilang sikmura. Hindi pa man kami nakakalayo ay halos magkasabay-sabay na sigawan na ang naririnig namin mula sa magkabilaang direksyon. Hinati namin ang bawat grupo at tinakbo kung saan nanggagaling ang mga sigawang yon. Doon ay halos nanlumo naman ako sa aming naabutan. Wasak na kasi ang dingding ng bahay ng isa naming kasamahan. Nagulat pa kami sa sumunod na nangyari dahil pagpasok pa lang namin sa bahay nito ay naabutan naming nagsikalat na ang mga kagamitan doon na may panakanakang tilamsik ng dugo. Nang buksan namin ang dahon ng kanilang silid ay doon ako napamura at naggalaiti sa galit. Kasabay noon ang pagwawala naman ng isa sa mga kasamahan naming si Pedring. Asawa kasi niya at 2 anak ang siyang nabiktima ng mga aswang. Wala na itong mga laman loob at puso. Maging ang mga katawan ng mga ito ay puno ng mga kalmot at luha ang mata. Halatang pinahirapan muna bago tuluyang lantakan. Mga walang puso talaga ang mga aswang na yan. Pati mga batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo ay hindi na pinalampas. Huwag kayong mag-alala, Manong. Tinitiyak kong ito na ang huling pagkakataon na may mabibiktima pa siya. Hindi ko nahahayaan na may magbuwis na naman ng buhay. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Ayokong makita nilang pinanghihinaan ako ng loob. Ayaw kong makita nila na naaapektuhan ako sa mga nangyayari sa pamilya nito. Kaya kahit hindi nagpaalam ay lumabas agad ako ng bahay na yon. Pagkarating ko naman sa labas ay doon ko binuhos sa isang puno ng akasya ang galit ko. Tila nangangati ang kamao ko ng mga panahong yon. Gusto kong may pagbuntungan ng galit ngunit wala naman akong mabalingan nito. Kaya naman ang kawawang puno ng akasya ang pinagsasapak ko hanggang sa magkatanggal-tanggal ang balat nito. Habang patuloy kong sinusuntok ang punong yon, ay bigla na namang uminit ang latigong nakasabit sa bewang ko. Napangisi naman ako ng mga sandaling yon dahil alam kong may aswang na nasa malapit. Kahit kasi anong gawin kong pagsasapak sa puno ng akasya, ay kulang talaga
Para bang hindi sapat ang puno lamang na yon upang maibsan ang galit kong nararamdaman. Agad kong hinagilap kung saan banda naroroon ang aswang na siyang dahilan ng pag-init ng aking latigo. Ramdam ko rin kasi sa mga panahong yon ang presensya ng masamang nilalang na nasa paligid ko lamang. Kasabay noon ang pag-init din ng aking katawan. Kung sino ka man lintik ka, ay hindi ka makakalampas sa akin. Ikaw ang pagbabayarin ko sa lahat ng mga kawalang yaan na ginawa ng mga kauri mo. Pagkatapos kong banggitin ang katagang yon ay mabilis kong tinungo ang isang direksyon. Doon sa isang puno ng mangga ay may napansin akong bulto ng katawan. Pagkalapit ko pa lang sa punong yon ay halos bumulwak na mula sa aking bulsa ang langis na nakalagay sa bote. Senyalis ito na aswang nga ang taong naroon. Walang pagdadalawang isip na nilapitan ko yon at pinag-uundayan ng suntok. Agad naman itong napasadlak sa lupa. Hindi ko na ito hinayaang pang tumakas. Agad ko rin itong tinanggalan ng hininga gamit ang paglalatigo ko sa kanya nang hawak kong latigo ng makabuhay. Doon ay bahagyang nabawasan ang naramdaman kong pagngingit-ngit sa katawan. Maya-maya pa ay nagsidatingan ang iba ko pang mga kasama. Doon ay may napansin akong kakaiba. Wala doon ang kaibigan kong si Limuel na nooy sinabihan kong mamuno sa kabilang grupo. Kulang rin ang 2 binata ang naroroon maliban kay Limuel. Nang tanungin ko ang ibang naroon ay wala naman akong nakuhang sagot, bagkus ay puro katahimikan lamang. Kung may sumagot man ay tanging pag-iling lamang ng kanilang ulo. Nagtataka man ay pilit kong ipinagsawalang bahala lamang ang bagay na yon. Inisip ko na lamang na baka umuwi muna para tingnan ang kanyang mga magulang. Agad kong ang pinakuha sa mga kasama ko ang bangkay ng napaslang kong aswang. Bala ko kasing gawing iyong panghalina sa mga alan upang masukol ang mga ito. Naisip ko kasi noon na baka may alam sila kung sino talaga ang may pakana ng lahat at kung bakit ganun na lamang katapang ang mga ito para mangbiktima. Ipinalagay ko ang bangkay noon sa ilalim ng akasya kung saan doon ko unang ibinunto ng galit ko sa mga ito. Sinabihan ko rin ang mga kasama ko na magnilay-nilay sa paligid. Kailangan hindi kami mabisto ng mga ito. Mula sa talahiban na hindi kalayuan sa puno ay doon kami nagtago. Sa pagkakataong iyon ay tahimik kaming nagmamasid sa paligid. Hindi naman ako nabigo sa planong ginawa ko dahil hindi pa nga nangangalahating oras sa paghihintay ay may iilang alan na aswang na ang naroroon at pinagpipiestahan ng kapwa nila aswang na wala ng buhay. Nang makitang nasa mayigit 10 na silang naroon, ay sinenyasan ko ang aking mga kasama upang lumabas mula sa aming pinagkukublian. Dito pinalibutan namin ang puno ng akasya nang hindi nila kami napapansin. Doon ay isa-isa namin silang inundayan ng mga hawak naming mga sandata. Halatang gulat ang ekspresyon ng mga mukha ng mga ito. Hindi nila inaasahang masusukol namin sila ng ganoon lang kadali. Hindi naman kami nahirapan pa dahil kilala naman ang alan na aswang na walang kalaban-laban. May hina rin ang mga pangangatawan ng mga ito at mabagal kung kumilos. Iyon nga lang at napakabaho ng amoy ng mga ito. Idagdag pa ang napakadulas na katawan ng mga ito dahil marahil sa langis na kanilang ginagamit. Puro naman pagmamakaawa ang narinig namin sa mga ito. Takot ang namutawi sa kanilang muka. May iilang ding nagmamakaawa sa amin na huwag umano silang papatayin dahil hindi naman sila namimerwisyo sa bayan namin. Tanging ang mga patay na hayop at tao lang daw ang kanilang kinakain
Maliban daw roon ay wala na. Hindi ba perwisyo ang ginawa niyong iyon ha? May mga katanungan lamang kami na nais kong sagutin niyo at malaya namin kayong hahayaan. Sino sa inyo ang nakakaalam na namumuno sa mga aswang na narito sa bayan? Tanging pagtitinginan lamang nila ang namutawi nun. Wala sa kanila ang nais magsalita. Maya-maya pa ay nagulat kaming lahat nang naroon dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Dumating kasi si Limuel at walang sabi-sabing pinagtataga ang mga alan na naroon. Halos lahat sa kanila ay wala ng buhay dahil sa ginawa niya. Hanggang sa may isang natira, doon na ako umawat. Hayaan mo na ang isang yan, Limuel. Mawalang galang na, ngunit ano ang dahilan mo para gawin iyon sa mga alan? Maayos ang pakikipag-usap ko sa kanila. Pero anong ginawa mo? Walang awa mo silang pinagpapapaslang. Salot pa rin sila sa ating lipunan. Hindi ba't maging ang namayapa mong ama ay balak rin nilang perwisyo'y noon? Wala silang karapatang bigyan pa ng buhay. Doon ay kwinelyuhan ko nito. Hindi ko alam na sa mga oras niyon ay muling nabuhay ang galit sa kaibuturan ko. Maging ang katawan ko ay muling uminit dahil sa pagkakahawak ko sa kanya. Ramdam ko rin ang pangangatog nito na tila takot sa akin, maging ang pagdampi ng mga kamay ko sa katawan nito ay pilit niyang iniiwasan. Tiningnan ko ito, mata sa mata, ngunit pilit ako nitong iniiwasan. Sakto namang tumama ang flashlight ng isa naming kasamahan sa mata nito at kitang-kita ko na baliktad ang replika ko doon. Palatandaan na isa rin itong aswang. Doon ko na ito binitawan. Matagal na panahon na kaming magkaibigan, ngunit hindi ko napapansin na isa pala siya sa kinasusuklaman ko. Isa siyang aswang. Umiiling-iling naman ako sa kanya dahil sa nalaman. Hindi ko rin muna ipinaalam sa mga kasama namin ang aking nalaman. Kapag ginawa ko kasi yon, ay alam kong hindi nila mapapatawad si Limuel. Muli kong ang binalingan ng tingin ang natirang alan. Doon ay pabulyaw ko itong tinanong. Sino ha? Sino ang namumuno sa mga aswang dito? Alam kong alam mo, kaya sabihin mo. Sino ang namumuno sa inyo? Doon ay napaiyak ito habang napapaiyaw sa sakit dahil sa marahas ko itong hinawakan sa kanyang braso. Maya-maya pa ay sinabi nito sa akin na ang ama umano ni Limuel ang siyang may pakana ng lahat. Dahil sa pagkasabi niya nun ay mas lalong gumulo ang isip ko. Sa pagkakaalam ko kasi ay may kapansanan ang mga magulang nito. Hindi ko pa man ito nakikita ng personal, ngunit iyon ang sinabi niya. Makailang beses ko ring sinabi sa kanya na isama niya ako sa kanila, ngunit lagi itong umiiwas hanggang sa hindi ko na nga ito pinipilit pa. Dagdag pa ng alan ay hindi nila ginusto ang mga ginagawa nila. Tinakot umano sila ng ama ni Limuel na sila ang gagawing pagkain ng mga ito kapag hindi sila sumunod sa kanya. Kaya naman napilitan silang sundin lahat ng iniuutos nito. Sa takot na sila ang maging pantawid gutom nito. Marahas kong binitawan ang alan. Nang muli kong balingan ng paningin si Limuel ay wala na ito ron. Puno naman ng galit at puot ang mga nararamdaman ko ng panahong yon. Muli kong tinanong ang alan kung alam ba niya ang bahay ng sinasabing aswang. Doon ay sapilitan itong tumango. Sinabi rin niya sa akin na natatakot daw umano siya sa mga ito dahil hindi lang sila basta-basta aswang. Matataas daw ang uri ng mga ito. Dalhin mo ako kung saan siya nakatira. Natitiyak kong hindi ka niya magagalaw dahil kasama mo ako. Pagkasabi ko nun ay dali-dali naman siyang naglakad. Maging ang mga kasamahan ko ay nanggagalaiti na rin sa galit. Hindi ko inasahan na
ang ama pala ng tinuturing kong matalik na kaibigan ang siyang namumuno sa mga perwisyong aswang. Iniisip ko noon na kung kailangan isakripisyo ang pinagsamahan namin kapalit ng buhay ng kanyang ama ay gagawin ko. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay dinala kami ng alan sa isang kubol. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob ay nakaramdam na ako ng hindi kaaya-ayang presensya. Tunay ngang napakalakas ng presensyang iyon na galing sa kasamaan. Ihanda niyo ang inyong mga sarili mga kasama. Marahil ay ito na ang katapusan ng kasamaan ng mga salot na aswang sa ating lugar. Mag-iingat kayo dahil hindi basta-basta ang makakalaban natin. Kailangan walang magbuwis ng buhay sa atin. Lalaban tayo para sa ating lugar. Lalaban tayo para sa katahimikan ng lahat. Kasabay ng pagsang-ayon ng kasamahan ko ay ang pagpasok namin sa kubol nila Limuel. Pinalibutan namin ang bahay nila upang masiguradong hindi na sila makakatakas pa. Ako ang printing pumasok sa loob ng kubol. Hawak ang latigong makabuhay ay ramdam kong nagiinit iyon. Napatda naman ako sa aking nadatnan sa loob. Naroon ang isang medyo may katandaang babae na nasa anyong tiktik. Hindi ko na ito pinalampas pa at walang habas ko na pinaglalatigo ng hawak kong makabuhay. Panay-igik naman ito at iwas ngunit hindi ako tumigil hanggat hindi ko ito napapatamaan at tuluyang manghina. Nang makitang naghihingalo na ito, ay iniwan ko ito sa aking mga kasamahan. Doon ay tinapos nila ang buhay nito. Wala naman sa sariling pinasok ko ang isang silid roon at ganun na lamang ang gulat ko sa aking naabutan. Napakaraming kalansay ang naroon at kahit gabi ay nilalangaw pa rin. Napakabaho rin ng loob noon at napakaraming bote ng langis na marahil iyon ang kanilang ginagamit tuwing magpapalit ng anyo. Maliban doon ay wala na akong nakita pa. Akma na akong lalabas. Mula ron ay may napansin ako. Isang pintuan. Pigil hining akong tinungo yon dahil nga sa hindi ko nakaya pa ang napakabahong amoy. Binala ko pa sanang buksan yon nang may maaninag na tila may nagtatalo sa loob nun. Agad ko namang nakilala ang boses nun dahil iyon si Limuel. Itay, tama na ang kabaliwan mong ito. Masyado ka ng maraming napaslang at naperwisyo. Hindi ko na kaya pang mamuhay ng ganito. At anong gagawin mo ha? Lalabanan mo ko? Pwes sige. Kung yan ang gusto mo ay pagbibigyan kita. Wala akong anak na suwail kagaya mo. Bakit? Kaya na ba akong talunin ng ipinagmamayabang mong kaibigan na si Ramon? Kaya na ba niyang tapatan ang lakas at liksi ko? Alam kong malakas ka. Pero kapag nagtulong-tulong kami, ay malaki ang tsansang mapapataob at mapapatay ka namin. Hindi ko na kaya pa ang pinaggagawa mo. Masyado na kayong sakim. Kung kinakailangang tumulong ako sa mga kasamaan ko, ay gagawin ko para lang mapatunayan na hindi ako kagaya nyo. Gawin mo at kakalimutan kita bilang anak ko. Tignan natin kung sino sa atin ang mapapaslang. Anak lang kita at ako pa rin ang pinuno ng mga gabunan. Nagulat pa ako sa mga narinig ko. Hindi ko inaasahan ang mga sinasabing yon ni Limuel. Si Ray, matagal na panahon na rin pala. Siyang nagtitiis sa poder ng kanyang mga magulang na hayok sa laman. Yung galit ko na naramdaman sa kanya ay humupa. Napalitan iyon ng awa. Doon ko rin napagtanto na ang ama pala ni Limuel ay siya ring lalaki na minsan kong nakasalamuha sa bahay noon. Siya yung lalaking inakala kong baliw, ngunit aswang pala. Nabosesan ko agad yun. Kasabay noon ang pagpaparamdam ng init sa akin ng hawak kong latigo. Marahil maging ito ay nakilala rin agad ang presensya ng nilalang.
Hindi na nga ako nakapagpigil pa dahil sa labis na galit. Lumabas ako sa pintong yon at nabungaran ko ang likurang bahagi ng kubo nila. Doon ay nakita ko kung papaano sila nakipagtagisan ng lakas. Nasaan yung malalaking aso sila ng mga panahong yon? Kung hindi ako nagkakamali, ay sila ang mga gabunang may lahing bangkilan. Tunay ngang napakataas na uri ang meron ang mga ito. Hindi ko agad nakilala kung sino sa kanila si Limuel dahil maliban sa kisig ng pagiging anyong aswang ay magkatulad na magkatulad ang mga ito. Hanggang sa magsalita ang isa sa kanila. Tinawag ako nito sa aking pangalan at alam kong si Limuel yon. Ramon! Paanong? Nagulat naman ako sa mga sumunod na nangyari. Bigla kasi itong sinakmal ng ama niyang nasa anyong aswang sa leeg. Wala na sa sariling napatakbo ko sa kanila. Inundayan ko siya ng paglalatigo ngunit kamanghamanghang naiiwasan niya ito. Ngunit hindi ako nagpatinag, lalo at nakikita kong nahihirapan na si Limuel sa kanyang kalagayan. Muli ay walang habas ang ginawa kong pagwasiwas ng latigong makabuhay upang mapatamaan ito ngunit hindi pa rin ako nakakasabay sa kanyang taglay na bilis. Huli na nang napagtanto kong nakatihaya na ako sa lupa. Dahil naman sa bilis ng pangyayari ay hindi ko inaasahan na daganan ako ni Antonio. Doon ay pinagkakalmot niya ako. Puro sangga naman ang ginawa ko ng mga sandaling yon. Ginamit ko ang braso kong panangga dahil yon ang ginamit kong pangprotekta sa aking muka. Akala ko ng mga sandaling yon ay doon na matatapos ang aking buhay ngunit nagkamali ako. Namataan ko kasing pinipilit na bumangon ni Limuel mula naman sa pagkakatumba at agad na dinaluhong ang ama nito kahit naghihingalo na ito. Doon ay nabuhayan ako ng loob nang mapagtantong hindi na nakapatong sa akin si Antonio ay pinilit kong bumangon. Kinuha ko ang langis sa bulsa at bala ko sanang isabo yon kay Antonio ngunit hindi naman ako makakuha ng tiyempo. Kapag kasi ginawa ko yon ay pihadong dalawa sila ang tatamaan at magdudulot iyon ng matinding pinsala pati kay Limuel. Ngunit napilitan akong gawin ang bagay na yon nang biglang sumigaw itong si Limuel. Ramon, gawin mo na! Hindi na rin ako magtatagal dahil sa pinsala ko. Kailangang matapos na ang kahayupan ng aking ama. Kung kailangang isakripisyo ko ang aking buhay para lang mapatunayan ko sa iyo na tapat akong kaibigan ay gagawin ko. Kaya sige na, habang may lakas pa ako. Sa sinabing yon ni Limuel ay di ko na malayang napatulo ang aking luha. Bahagya pa akong natuod sa aking kinatatayuan. Ngunit nang makita kong nahihirapan na siya, ay doon na ako naglakas ng loob na isaboy ang langis sa bote na hawak-hawak ko. Parehas silang napayaw sa ginawa kong yon. Nakita ko rin kung papaano nalapnos ang kanilang balat na siyang natamaan ng isinaboy kong langis. Nagpagulong-gulong ang mga ito sa lupa. Hindi ko na hinintay pang muling makabangon ang ama niyang si Antonio at dito inundayan ko na ito ng paglalatigo. Doon ay napapatamaan ko na ito. Nang magkatsyempo ay hinawakan ko ang magkabila ang dulo ng latigong yon at saka yon pinangsakal sa kanya. Masaul ka pa sa hayop na aswang ka. Ngayon ay pagbabayaran mo ang lahat ng kasakiman mo. Hindi na kita hayaan pang mabuhay. Papatayin kita nang matigil na ang pamemerwisyo mo sa bayang ito. Maawa ka, Ramon. Buhayin mo lang ako. At ipinapangako ko, magbabago na ako. Maawa? Walang puwang sa puso ko ang salitang awa. Sa tulad mong walang ginawa kundi ang maminsala sa bayang ito. Hindi na ako magtataka kung ikaw din ang may pakana upang patay ng ama ko.
Pagkatapos kong banggitin ang katagang yon, ay hinigpitan ko ang pagkakasakal dito gamit ang latigo kong hawak. Nang mapagtantong wala na itong buhay, ay saka ko pa lamang ito binitawan. Agad naman akong lumapit kay Limuel. Doon ay naghihingalo na rin ito at humihingi ng tawad sa akin. Patawarin mo ko, Ramon. Matagal ko na sanang ginawa ang bagay na ito. Hindi ko na sana hinayaan pa na maging sakim ang aking ama. Sana noon pa lang tinapos ko na ang kahayupan niya. Dagdag pa niya, ay tama raw na ang ama niya rin ang pasimuno sa pagkamatay ng aking ama. Si tatay din daw kasi ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Kaya naman ganoon ang ginawa ng kanyang amang si Antonio dito. Sa katunayan raw noon ay magkasama silang tumungo noon sa bahay. Ngunit wala siyang nagawa para iligtas ako, lalo na ang aking ama, dahil sa takot kay Antonio. Nakita rin daw niya ako noon na nagkukubli sa likod ng bahay. Balak sanang doon sila dadaan sa likod matapos gawin iyon sa aking ama. Ngunit inilihis niya ang kanyang mga kasamahan upang hindi ako makita noon. Muli itong humingi ng tawad sa akin at ng pagkakataong yon ay doon na ako napahagulgol sa iyak dahil sa nawalan na ito ng hininga. Napagtanto kong tunay ngang kaibigan si Limuel. Mali ang nauna kong hinala tungkol sa kanya. Akala ko nung una ay siya ang namumuno sa mga aswang, ngunit biktima lang rin pala siya ng kanyang ama. Ayaw pala niya sa mga ginagawa niya noon, ngunit napipilitan lamang siya sa takot niya dito. Pagkatapos ng labanang yon ay sinunog namin ang kubol nila Limuel. Kasama ng kanilang bangkay na magpapamilya ay hinintay naming matupok iyon ng apoy hanggang sa maabo. Saka kami bumalik sa aming mga tirahan. Doon ay hindi na rin muli pang nagambala ang aming bayan. Wala nang kinakatakutan ang mga namumuhay doon sa ilalim ng aking pamumuno. Natutunan ko rin kung papaano maging dalubhas ang manggagamot, tulad ng aking namayapang ama. Malaki ang pasasalamat ko sa latigo ng makabuhay na siyang kasangga ko sa lahat ng oras. Bagamat may pangilan-ngilan pa ring mga aswang ang naroroon, ay hindi na sila gumagawa ng ikagagalit ko sa takot na mapaslang gamit ang aking latigo. Hanggang dito na lamang po, Sir Ray at Sir Proy. Maraming salamat sa paglalahad ng aking sariling karanasan. More power and God bless to your channel. Hangad ko rin, lagi na nasa mabuti kayong kalagayan.